Papaano mamomotivate ang tao sa equal money system? Sa free society, ang tao, ang mga sinasabi ng tao ay magsasabi kung sino siya. Kung ano ang nakakamotivate sa iyo ay magsasabi ng iyong character. Ang iyong value ay mag-i-indicate kung sino ka. So, kailangan mong i-consider itong question very carefully. Dahil kung kailangan mo ng pera para ka ma-motivate, ikaw ay gumagawa ng statement na ikaw ay nag-i-exist as greed. At ito ay nagsasabi na kung merong pera ka lang, mag-move. At kung wala namang pera, hindi ka na mag-move o gagalaw. Ang ibig sabihin nito, ikaw ay subject sa sistema ng profit and loss. At dahil sa greed na yan, hindi ka nagkikare sa buhay, sa life. So, stop. Tumigil ka muna. Huminga ka ng malalim. I-consider mo ang mga sumusunod. Alisin natin ang pera sa society. At tingnan mo kung ano ang buhay talaga dito sa lupa. Kailangan natin ng shelter o bahay, mga equipment, cars, kotse o transportasyon, pagkain, lahat, marami pang ibang bagay. At lahat ng tao, maraming tao, hindi pa nakikita ng maraming tao kung ano ang kanilang talagang gustong gawin o nataos sa kanilang puso. So, tingnan mo kung ano talaga ang gusto mo. Kung ano talaga ang mahal mo. Kung ano talaga ang pwede mong gawin na taos sa iyong puso. Bakit, at tanungin mo ang sarili mo, bakit hindi mo ina-allow na kung ano yung gusto mo at malapit sa puso mo, ay bakit hindi iyon ang motivation mo para ka gumalaw dito sa buhay? Dahil kung yun ang motivation mo, then pure ang motivation mo. At yung pagmamahal mo sa buhay at ginagawa mo yon para sa kapakanan ng lahat. At ito ang iyong motivation. Magpapakita ito ng iyong pagmamahal sa buhay. At magiging prueba ng
na ito ay totoo. At ang sabi nga ni Khalil Gibran, ang gawa mo ay love made visible. So, lahat ng istorya ng pagmamahal sa buhay, pagmamahal sa trabaho ng bawat isa na nag-i-exist dito sa mundo. Pagmamahal ng isang tao sa kanyang ginagawa ay magkakaroon ng panibagong view. Hindi na tayo magiging makokontrol ng pagnanasa natin na kumita ng pera. Kung hindi, gagawin natin ang mga bagay-bagay na mahal natin, na ang mga bagay na gusto nating gawin kung saan malapit ang ating puso. At tayo ay magiging example para sa ating mga anak. At ikaw ay maa-appreciate mo ang mga ginagawa ng tao dahil may maganda ang quality ng mga ito. At dahil pagtingin mo sa mga ginawa nila dito sa makikita mo na ito nga ay gawa magmula sa puso. Dahil makikita mo sa pagkagawa nitong mga bagay-bagay na ginawa nila. Makikita mo pag tumingin ka sa history na merong mga bagay-bagay na ginawa by hand na matatawag nating ginawa sa mga kamay ng pagmamahal. At ma-appreciate mo ng mga bagay na ito ay nagkikarry ng value dahil sa pagkagagawa ng mga ito. Kahit ano pa man ang ginamit para gawin sila, mga makina, wood, kung ano pa man, o kaya pagkain na prenepara. Itong mga ito ay nagsasabi kung sino ang tao na gumawa nito. Makikita natin to sa pamamagitan ng pagtingin kung paano sila prenepara at ginawa. At ito ang pamumuhay na gusto natin. May experience natin dito kung papaano tayo maging marami, mamumultiply o paano tayo maging multiple beings in a reality kung saan tinatrato natin ang isa't isa as equals. At dun sa recognition na ito, mamomotivate ka na maging parte ng society at hindi ka ma-left out. At dahil sa nakikita mo, gusto mong magbigay,
At dahil nagbibigay ka, ikaw ay tumatanggap naman. At sa salita nga ni Jesus, ang salita ni Jesus ay makikita mo sa iba't ibang parte ng mundo. At dahil dito, mamumuhay tayo na parang andito ang langit sa lupa. At para sa iba pang mga ibang klase ng pananaw sa buhay, basahin nyo ang Blog Books Monthly. Tingnan nyo yung links. Pumunta kayo doon.